flange ay 11 mm, ang thickness ng web ay 7 mm, at saka yung weight niya ay 46.13 kilograms per meter. Tapos, nilagay niyo na rin po na ang IX niya ay 156.086785 times 10 to the 6 millimeter to the fourth. Tapos, ang IY niya ay 5.161270 times 10 to the 6 millimeter to the fourth. Tapos, ang area niya naman po ay 6,006 millimeter squared. So, ang una ko pang ginawa ay titingnan po natin kung ang flange po or at yung web niya ay compact. Dun po sa flange, makikita po natin dun sa table ay case 1 po yung gagamitin. Tapos, ang case 1 po ay, ayan, 0.38 the square root of E over Fy. Ilalagay lang po sa calcio, ang nakuha ko po ay 9.15. Tapos, doon naman po sa i-compare na base over T, thickness ng flange, ang nakuha ko po ay 6.36. So, mas mataas po yung 9.15 sa 6.36. So, ang conclusion po ay flange is compact. Doon naman po sa web, case 9 po yung nakuha ko doon sa table. Bale, ang una po gagawin ay yung 3.76 over square root of E over Fy. Ang nakuha ko po ay 90.53. Then, i-compare po natin sa height at saka yung thickness naman ng web. Bale, yun po, 403 times 11 over 7. Ano po ay 54.3. Bale, ang nakuha ko po ay, web is compact. Since nga po, pareho pong compact ang flange at web, ang gagamitin po nga po ay doubly symmetric compact eye-shaped members and channels bent about their major axes. So, una, for yielding po muna, ang MN or equal to Fy over Cx. Ang pagkuha po ng Cx, bali nga po doon sa dito sa figure ay 2 times 1, basta, ang pagkuha po ng Cx na yan ay 2 times 190.5. Ang 190.5 po ay yung 381 over 2, yung hinati, times 7, tapos 190.5 over 2 ulit, plus 2 times 140 times 11 times 201.5 minus 5.5. Ang nakuha pong Zx ay 857.71 times 10 to the 3 cubic millimeter. So, ang mn po natin, Fy lang times Cx. Bala itong nakuha kong Cx, tinames ko lang naman sa 345. Ang nakuha ko ay 295.999 something yun. Ginawa ko na lang 295.91 kn meter. Tapos, chinek ko rin po yung lateral torsional buckling. Pero since nga po doon sa nakalagay, ang ating ang lateral beam natin, sabi doon ay continuous lateral support. So, ayan, it does not apply. Kaya ang gagamitin na natin ay yung 295.91. Yan. For ASD method, ang ating gagamitin, NN over, ayun, yung 0.6. So, bale, 0.6 times ng MN, ang nakuha ko ay 177.55 kN meter. Then, doon naman sa isang i-compare natin, dito tayo muna sa superimpose kasi yung nakalagay sa, sa, tawag dito, sa problem. So, may gagawin pa tayo. So, 7, idadagdag pa natin yung literal na weight. Bale, ang nakalagay na weight kasi doon ay 46.13 kg. So, ang gagawin muna natin ay tatimes sa 9.81, which is pag tinimes yan ay magiging Newton. So, dinivide natin sa 1,000 para maging kN per M. Yan. Tapos, so, 7, yan. Ang nakuha ko ay 7.45. Tapos, yung live loads nga natin ay 8 kN per meter. And then, yung pagkuha ko naman ng moment ng dead loads at saka moment ng live loads, and ginawa ko lang ay yung weight L squared over 8 dun sa pareho. Ang nakuha ko for dead load ay 75.43125 at saka ang ML po ay 81 kN per meter. So, pinag-plus ko lang para makuha ko yung overall
moment, 156.43125. So, kung babalikan po natin, mas malaki pa yung 177.55 dun sa MN over, nakalimutan ko tawag dito, basta ito po. Doon kesa doon sa MA natin. So, ang pinaka-conclusion po, DIM have adequate moment strength based on NSCP 2015. So, safe. Okay. So, thank you, Miss Abigail. So, buong process tama naman, pero ang na-mention kong problem ay yung LB natin should be 9 meters. So, hindi 0. Pero still, plus 3 points sa midterm si Miss Abigail. For the effort. Ganun pala yung naging points ko sa midterms. May partial na 3. 3, 5, and 10 na yung score. So, banggitin ko lang 84 pala yung passing. Pumasa tuloy si Miss Abigail sa plus 3. Anyways, baka may makakasagot ng lateral torsional buckling wherein ang unbraced length ay 9 meters. Sige, Mr. Allen. Sir, try lang po. Sige. Mataas ko na ito. Magkaka-plus na tuloy. Share your screen lang. Dito na po. Yes. Yun po, bali po, papaltan po na ang unbraced length po ay 9 meter. Yes. Tapos ay, aray po ang inertia X saka inertia Y, tas area. Tapos, ang una po, kinuha ko po ulit yung muna, yung plastic moment. Yun po, 345, tapos po yung moment po ng area. Tapos nakuha ko po yung 383.551 po kilonewton meter. Tapos sa strength to naman po, yung i-consider po yung lateral torsional buckling. Tapos may unbraced length po na 9,000 mm or 9 meter po. Ang una ko pong kinuha muna yung RTS po. RTS po formula ay square root po ng inertia Y times H. Ang H po yung para pong pagitan po nung yung centroid po ng dalawang flange. Ang nakuha ko po ay 392. Tapos yun po, yung substitute lang po ang value ng IY tas HO tas over 2 times SX po. Ang SX po yung section modulus po sa X. Tapos ay inertia X over po yung pong C or yung depth po ng neutral axis. Ayan, tapos nakuha po yung 36.1377223. Tapos yung C po 1. Tapos kinuha ko naman po yung J. Ang formula po ay 2 times base po ng flange times thickness ng flange raised to 3 plus D prime po times yung para pong thickness ng ng web. Tapos yun po, sinubstitute ko lang po yung mga values, nakuha ko po yung 1690 45.333 mm raised to 4. Tapos sunod ko pong kukunin na yung yun pong LR na. Yan po, ang formula po yung 1.95 RTS E over 0.7 FY times square root of J times C over SXH times square root of 1 plus square root of 1 plus 6.76 times 0.7 FY over E times SXH over JC quantity squared po. Tapos yan po, sinab ko lang po yung mga values na nakuha ko kanina. Tapos ang nakuha ko pong LRA yung po, 357.1.45147 millimeters. Sa LP naman po, yun pong formula na 1.76 times radius of gyration po sa Y times square root po ng modulus of elasticity over yield strength.
Tapos nakuha ko po yung 1242. Tapos since po yung unbraced length ay mas malaki sa LR, gagamitin pong formula ng nominal moment ay yun pong FCR times section modulus po sa X. Tapos ang FCR po ang formula ay yung CB times pi squared times E over quantity LB over RTS squared times square root of 1 plus 0.078 JC over XXHO times quantity LB over RTS squared po. Tapos ang nakuha po sa FCR ay yung 61.1608 to 2667 MPa. Tapos ay ang nakuha ko pong MN naka-times na po sa section modulus ay 47.3776 kilonewton meter po. Tapos since mas mababa po siya sa dun po sa unang yung nasa 383 po, ang gagamitin pong MN ay yun pong 47. Tapos ay applying po ng factor of safety 1.67, 28.37 po, na mas mababa po sa kinuha ko na lang po yung kaninang nasolve po na yung actual po na yung service moment po na 156. Tapos mas malaki po siya sa ano po MN over factor of safety kaya po parang inadequate po. Tapos sa design naman po 0.9 times MN 42 po 42.64. Mas malaki pa rin po yung ultimate moment kaya po inadequate. Okay, okay. So, pataas na lang muna doon sa yielding, yung yielding. Dito Yan, sa yielding. So, nagkamali ka lang doon sa doon sa diba 345 yung FY, yung ZX mo ay 2 times 381. Yung apa. 381 na yan dapat divide 2 kasi dalawa yan, yung nasa taas. Hinatin natin yung left. Ang nasa Oo nga po taas. pala. Baba. So, divide 2 din yan. Then yung nasa kanan naman, yung nasa pangalawa, yung plus 2 times 11 times 140. Tama naman yan. So, yung 381 divide 2. Yan lang na mababago dyan. Pero, still yung MPI, bigay mo na lang muna as 295.91. Ano po to? 295.1. 20.91. And then, baba mo dun sa may MN na FCR times SX. Yan. Recalculate nga niyang FCR kung tama yung ilagay mo sa calcul. Okay, same daw, same daw. So, confirm natin, tama. Then, CRF. So, okay. So, considering na tama yung FCR, then ang formula is, yung nominal moment is FCR times SX. So, yung SX natin is yung moment inertia about the X over C na 403 over 2, tama. And may moment tayo na 47.37. Okay, so tama naman. So, okay, thank you, Sir Allen. Hanapin ko lang yung papel.
So, dito natin tapusin yung discussion muna natin for flexural members. Sa next meeting natin i-discuss yung sa non-compact flange and compact web na flexural member. For the rest of this time, baka may magpapacheck ng architectural plans. I-entertain natin. Sige, Mr. Sir, magpapacheck lang. Sige, kindly share the screen na lang. So, si Mr. Allen Glenn Mendoza nga ang sumagot. Ayan. So, ikaw na yung bagong highest. 108. So, doon muna tayo sa floor plan. Ano yung dimension niyang yung buong? Bali po sir, yung dimensions po na rin ay binawasan lang po namin ng setback na 1 meter po yung 60 by 30 po. Bali ito po ay 58 by 28. Yung Okay. Sige. Wait. Okay. So, makikilagay na lang ng direction nung sasakyan yung flow ng traffic. Ganyan. So, lagay natin yung flow ng traffic para Bali nandito po sir yung sa flow po ng traffic. Bali dito po sa part na to po yung entrance. Tapos okay. yung kulang lang po nung flow po ng traffic po dito sa mismong parking. Tapos meron lang po muna ay ari pong sa paakyat po at saka bababa. Bali din po aakyat papunta ng second floor. Tapos ito po ay down galing pong second floor papunta. Dito po sir ang bali ang exit ng Okay. sasakyan. Tapos pagdating naman po dito sa second floor plan po is dito po lalabas yung up. Tapos kulang na lang po nung flow po dito pasok. Tapos meron na din po sir dito ng CR po tsaka PW toilet at yung elevator po at sa CR. Okay. So ito po sir yung sa third floor plan. Okay. Ito po yung sa roof deck po sir. Okay, sige. So, sige. Ano yung floor-to-floor height niya? Bali 3.5 po per floor po sir. Bali 3 points. saan ba nakita mo? Ito po sir. Yan. So, 3.5 floor to floor. Masyadong mababa yung grade. So, okay lang medyo taasan natin kasi halos na-consume na nung ramp ng driveway yung floor area. Okay. Pwede natin siyang bawasan. Babawasan po sir yung sa slope po nung sa ramp po. Oo. Or yung
Kasi ang ginawa dun sa longer side ng building, dun niya nilagay yung ramp ng driveway. Bali paikot po kasi sir yung sa ramp ng driveway namin kaya masyado pong na-consume nga po yung Mm. sa floor area. Tapos, Tas yung na-compute po kasing slope sir 'pag hindi po isinagad, eh, nataas po yung mismong slope po nung sa ramp. oo, okey. Sige, pero for ang isa pang comment dito sa ground floor, can't include itong mga spaces pa. You can utilize that as a parking space pa. Yan Ito po sa sir, ito po sa yan, sa side na yan. Pati yung sa baba, you can utilize that. Then sige Mr. Prince. Ay, sir, check lang din po sana. Sige, pag after nito. Sige po, sige po. So, sige for now okay na muna yung sa driveway. Try nyo kung may other options na mapaliit yung 'wag halos ma-consume ng ramp ng driveway yung floor area natin kung kaya lang naman. Kung hindi, sige leave it as it is. Then, maximize the spaces para malagyan natin ng, parking space pa. Then dun sa entrance, you can add additional entrance. Yan kasing entrance na nasa kanan para sa sasakyan. Lagyan niyo ng separate entrance para sa tao kasi hindi puwedeng iisa yung entrance ng sasakyan at ng sa tao. Then also add dun sa entrance ng tao sa PWD ramp. Yes, puwede magpa-check after. Then, sa patingin naman ng roof deck. Ayan. Then, diyan sa gitnang part, probably ay may open below tayo sa hagdan. Feeling ko ay maliit ata ang hagdan niyo. Ang minimum width ata ng hagdan ay nasa 1.2 kung di ako nagkakamali, na nasa NBCP. 1.5 by 1.5 po sir yung sa Okay, 1 point. Okay, sige. Mukha lang maliit siguro sa drawing. Then, diyan sa elevator, kailangan natin diyan ng column sa 4 na sulok ng elevator kasi malakas diyan ang shear tsaka compression force, tsaka lateral force. 4 na sulok ng elevator, lagyan niyo ng column. Then, ano pa ba? Yun lang naman, kindly yung sa architectural plans, you can utilize the line weights para mas evident yung mga linya natin. Dun sa mga 'di ba may hati-hati yang parking space, may space para sa bawat sasakyan. Gamitan niyo ng mas maliit na line weight para hindi masyadong magulong tingnan. Then anuhan lang natin ng iba't ibang color para dun sa mga stopper yung sa mga wheel stopper. Then yung sa PWD, dapat mas malalaki siya. Ayan, ano pala. Okay, mas malalaki pala siya. Sige, okay na yan. Then, 'pag nilagyan niyo ng bubong yang sa hagdan, siyempre kailangan niya ng bubong kasi, human access siya. Ayan, may bubong naman, then lagyan niyo na lang ng framing plan, separate framing plan 'yan. So, yun lang naman ang magiging changes natin diyan. So, may clarification kayo, Mr. John Lloyd? Okay na po sir. Sige, Noted sige. na po na. Thank you po. Okay. Yung next group, kindly share your screen.
Kahit kina-prints mo na. Sa inyo mo na prints. Okay. So, sa ground muna tayo. Yan na ba yung ground? Okay. Um, Ayan, same comment, lagyan ng access for PWD, tsaka yung ramp ng PWD. Then, okay. So, mas malapad dapat yung parking space nung sa PWD, yung may PWD. Mas malapad siya compare dun sa yung sa normal na sasakyan. Space ng normal na sasakyan. Ayan, yung sa part na yan. Kasi parehas kasi yung width na sa normal tsaka nung sa PWD. Baka nagsasalita ka, wala kang mic ha. And patingin ng second floor. Okay, same lang din naman. Okay. Then, sa roof deck na. Diretso tayong roof deck. Okay, yan na yung roof sa roof deck. Then, same comments. Yung sa elevator, kailangan natin ng columns dun sa apat na sulok ng elevator. Then, lagyan din ng Ay, sir, dito po ba yun? Yung po sinasabi ko, dito po. Ay, hindi ko lang po nilagay, sir. lalagyan niya ng columns. Then, yung sa ibabaw niyan, for sure, dapat may bubong din. Dun sa hagdan, tsaka nung sa elevator. And, Sabihin ba natin? ano yung sasabihin? Sige, sabihin nyo na. Ay, sir, bali ganito po bang bubong yung ginagawa niyo po? Papakita ko lang po yung aming elevation. Sige, sige. Like, nakaganto po. Ganyan. Yung driveway pwedeng wala ng bubong, actually. Pwede din namang meron. Wala namang problem. Opo. Okay. Tanong lang, sariling gawa nyo yan? Yes po, sir. Ilang gabi na po. Okay, sige. Mas okay na may ayos na elevation para mas makita nyo yung cross-section at yung isometric view. Opo. So, okay na yan. Yung tanong ko lang yung pinakamalayong distance ng columns. Ay, sir, ito lang po. Yung 5.7 po. Yan na yung pinakamalayo. Yan na po pinakamalayo. Okay, sige. Since kwadrado naman po siya. Okay. So, I Ay, think, sir, dito po wala. Kasi kaya hindi ko po sinama na yung mas malaki pa tong sa PWD ay nasa 2.8 na po nagre-range yung kanyang parking Hindi po ba mas malaki na po yun? ang usual kasi 2.5. Opo. Yung 300 millimeter, hindi pa siya fit for, kunyari, isipin nyo may wheelchair sa katabi ng sasakyan. So, sa 300 millimeter, hindi kasya yung wheelchair.
So, kailangan mas malapit pa. So siguro po mga 1 meter or 500. Yung 2.5 at least 1 plus 1.5 ganyan. So, Opo. 4 meters width ganyan. Sige po. Thank you po. Then, yun lang naman. Sige, okay na yan. Sige, thank you po. Then, balikan ko lang kina John Lloyd. Ano yung malayo yung distance ng column? Yung center to center distance ng column. Pinakamalayo. Yun naman from the group ni John Lloyd. Sige, habang nag-iintay ng sagot, mag-share ka ng screen, Mr. Jimenez. While waiting for the response ng group ni John Lloyd. Jimenez. Hindi lang po Sige, sige. Sina Hendrich muna. wait lang po sir, magpe-present po ako. Sige, sige. Ayun po, meron po nag-present. Siya na po Okay. muna. Ay, okay. Sa ground floor muna. Okay. So, ano yung, okay, lift. Elevator ba yan, yung dalawang nasa sulok? Yes po, sir. Ang kaso lang po ay wala pa po kami nako-consider po na hagdan po dito sa Okay. Daguindao. Sige, maglagay kayo ng hagdan. Then, kahit isang lift lang. So, bawasan nyo yung isang elevator nyo. Hagdan palit nyo dyan. Sige pa. Okay. Then, access sa human access. So, para sa tao, hindi lang para sa sakyan. So, lagyan kayo ng entrance exit ng tao. Then, add PWD ramp. Then, okay. So, add ng parking space for PWD. Yung mas malapad. Atid pa. Then, same comment, pag naglagay kayo ng elevator, may column sa apat na sulok ng elevator. Okay. Sige, sige. So, sa roof deck tayo, sa roof deck. Same lang din naman since hindi pa nababago yung sa ano. Sige, pag naglagay kayo ng hagdan, then
lalagyan niyo yun ng bubong pati yung sa elevator. So, lalagyan niyo din ng bubong. Kaya mas wise din pagtabihin ang hagdan tsaka elevator para pag naglagay ng bubong, tipid. Hindi may separate na bubong para sa hagdan, may separate na bubong para sa elevator. Magastos. Tas sa elevation tayo. Sige. Yung ano na lang, yung pagsamahin mo sa isang screen yung front tsaka left side. Is kahit sa rear na lang, rear tsaka yung sa ikanan mo pa, yung sa longer side ng building para lang makita. Yung rear tsaka yung left ata. Yan. Para lang makita natin. Kasi ito yung sinasabi ko nakalimutan ko lang yung pangalan. Pakita mo ngayon sa left side elevation. Yan. Hindi nito na-consume yung buong side ng building. Konti lang. Kaya madaming parking space pa na magagamit. So, pero okay, wala namang problema, wala pa naman, hindi naman tayo architecture student, so hindi ko masyadong iaano talaga yung sa side ng architectural, para maging better lang yung design natin. Then i-reflect lang sa plans yung railings pala, i-reflect niyo yung sa plans yung railings.